Tumayo na po tayo at tayo po'y mananalangin. Ama na aming Diyos, dumating pong muli ang oras ng aming pagsamba sa iyo. Maraming salamat po dahil taglay pa po namin ang aming buhay at lakas. Lalo na ang aming karapatang paglingkuran at sambahin ay dakilang pangalan. Narito pong muli, Ama, ang mga lingkod mo sapagkat tumanggap kami ng kaawaan galing po sa iyo. Ikaw po lamang ang nagkakaloob ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. Ang iba man sa amin ay may mga karamdaman, subalit narito po kami dahil ikaw po ang aming Diyos na nagpapagaling sa amin. Maraming mang panganib sa mundong ito, Ama, ay patuloy mo po kaming inililigtas. Ngunit sa lahat po ng mga ito, ay hindi po kami naging malinis sa iyong banal na harapan. Kung kaya, Ama, patawarin mo po kaming magkakapatid sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Upang minsan pa kaming maging dapat sa iyong banal na harapan. Ngayon po ay sama-sama namin inihahandog ang aming mga nakayanang abuloy at naway iyo pong pagindapatin ito. Binasbasan mo na rin po ang maghahayag ng iyong banal na salita. Hinihiling po namin ito sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, ang ating pong layunin sa ating pagsamba ay upang ating maluwalhati ang Diyos. Wala na pong iba. Kaya dito sa ating pagsamba, ang ating isipan ay dapat po na nakatuon sa mga salita po ng Panginoon Diyos. Ang ating pong layunin ay ating pong mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian ng Ama. At ito po ang ibig ng Diyos sa mga pinili niya. Salamat sa Diyos at tayo ay binigyan ng ganyang pagkaunawa sapagkat kung ating pong babalikan ang nagdaan na maraming taon sa ating buhay, sa ating ginawang paglilingkod ay hindi natin napapansin ng ating nabibigyan ng kaluburan na iba na. Hindi na ang Diyos. Kaya ang Diyos ay nagdamdam. Nangyari ang isang bagay na nagdulot ng malabis na pag-aalala sa nakararami
ng subukin ng ikatlong grupo ng iglesia, na yon ay ang layunin ng Diyos doon, sawayin tayo, ituwid tayo, paalalahanan tayo na siyang dapat purihin at walang iba. Sino man tao o sino man kapatid sa loob ng kilusang kanyang itinatag. Alam po ba ninyo mga kapatid na ang Diyos ay may maraming mga pangako na gagawin niya sa kanyang mga anak na sumusunod sa kanyang mga utos. Mga pangakong dakila, mga pangakong may kalakip na kababalaghan, kamangha-mangha na mga bagay na hindi po natin malirip sapagkat Diyos lang ang may gawa nun. Ang mga pagpapalang ito ay nakalaan doon sa mga sumusunod. Maaaring ito'y magdulot sa atin ng isang pakiramdam ng espiritual at emosyonal na katuparan na hindi natin matatagpuan kahit saan. Yung pagsunod, nandoon ang biyaya. Nandoon yung pakiramdam na kakaiba. Pagka tayo sumusunod, tayo ay nagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa ating sarili. Sapagkat ang banal na panukala o plano ng Diyos, nakitang-kita ho natin na natutupad ngayon lalo na sa ating panahon. Kaya mga kapatid, ang banal na layunin ito ng Diyos ay unti-unting nakikita natin na nagaganap sa ating pong harapan. Kaya sa harap ng ganitong pangyayari, ang pagsunod po sa kanyang mga utos ay dapat po na ating maipagpatuloy. Ang ganyang uring pagsunod ay may bukas na pag-iisip, bukas na puso, at kapag kaya ng ating uri ng pagsunod, dadaloy at dadaloy ang mga pagpapala, mga biyaya sa ating buhay. Mga kapatid, bakit po napakahalaga na ating pong itaguyod ang isang buhay na espiritual sa mundong ito na ating kinalalagyan? Sa ngayon, pakinggan po natin sa aklat ng Kawikaan. Ganito po ang ating mababasa. Atin hong pakinggan ito mga kapatid. Sandali po muna at ating aayusin po ito, mga kapatid. Ating babasahin po ang nakasulat sa Kawikaan. Ganito ang ating mababasa. Anak, tanggapin at ingatan mo sa iyong puso ang mga itinuturo at iniuutos ko sa iyo. Pakinggan mo kung ano ang makapagbibigay sa iyo ng karunungan at kaalaman. Pagsikapan mong magkaroon ng pangunawa na parang naghahanap ka ng pilak o anumang nakatagong kayamanan. Kung makikinig ka sa akin, malalaman mo ang dapat mong gawin. Ang tama, matuwid, at nararapat. Bakit mahalaga po na ating maitaguyod ang isang pamumuhay na espiritual lalo na sa panahong ito? Mga kapatid, maliwanag ang pahayag sa atin ng Biblia. Na ano ang pahayag sa atin kapag tayo ay nagpatuloy na namumuhay sa buhay na espiritual? Alam nyo, sa taglapit hindi ng tao ay darating sa atin ang mga biyaya ng Panginoon Diyos. Kaya dyan sa 9, ang sabi, kung makikinig ka sa akin, malalaman mo ang dapat mong gawin. Ang tama, matuwid, at nararapat. Alam niyo, ang pamumuhay espiritual, yan po ay isang personal choice. Yan po ay individual na pagpili ng tao. Pero sa ganang atin, dapat po nating mataglay po yung pamumuhay espiritual. Naniniwala ho tayo mga kapatid na walang iuutos ang Diyos sa atin na ating ikapapahamak. Ang kanyang ipinag-uutos sa atin ay para sa ating ikabubuti.
ang pagtuturo ng Diyos ay ipinasulat sa Biblia. Mayroon diyang bahagi ng pagtuturo ng ating Panginoong Yahushua. Nandiyan ang mga pagtuturo ng mga apostol, mga propeta, mga ginamit ng Diyos na mga kasangkapan ng unang panahon. Ang layunin po noon, kaya nagturo para ating maunawa. Paano ho natin ito mauunawa kung tayo ay nakikinig? Paano ho ang tamang paraan ng pakikinig? Kailangan po mayroon pong kalakip na pagkaunawa at kaalaman. Paano ngayon? Kailangan nating lakipan ng pag-iisip. Uunawain natin ang ating pinakikinggan. Kaya masama na ang tao ay nakikinig at hindi po niya iniintindi ang pinakikinggan niya. Ang mas maganda nga po dapat tayong may dala ng Biblia, may dala tayong Biblia na ating sinusundan ang pag-aaral natin sa loob ng ating tahanan. Gaya ngayon, hindi na kailangan sapagkat meron pong visual aid at meron pong mga talatang nandyan sa ating harapan. Di po ba? Kaya ang sabi, pagsikapan mong magkaroon ng pangunawa. Alam nyo, iba yung pangunawa kaysa taong nakaalam. Di ba? Nalaman mo, baka hindi mo naman naunawaan. Iba yung naunawaan mo kaysa napakinggan lang. Sapagkat kung nakinig lang tayo sa mga aral na itinuturo sa atin, pero hindi naman natin inunawa, mahuhulog tayo sa isang pagkaalam na tawag doon ay panatisismo. Di ba? Pagkaalam na hindi mo naman naintindihan kung tama ba yung iyong napakinggan. Bakit? Hindi natin nilakipan ng pangunawa o pagsisiyasat. Kaya mahalaga talaga ang nakinig na nagsisiyasat pa po, mga kapatid. Ano ang sabi ng Biblia? Malalaman mo ang dapat mong gawin. Ang mundo ay punong-puno ng kanya-kanyang paniniwala. Ang mga tao ay may iba't ibang perspective o pananaw sa buhay. Ang pinipili ng iba ay mas menos ang halaga kaysa doon sa mas mahalaga. Tayo, ang ating punto de vista, doon po sa bagay o pangako ng Diyos na mas mahalaga kaysa mga bagay na pinahahalagahan ng tao dito sa buhay na ito. Di ho ba? Kaya kapag tayo nakinig, naunawaan po natin, nakita natin kung ano ang napakahalaga, yon ang gagawin po natin. At hindi lang yan ang sabi, ang ating mapipiling gawain magiging tama, magiging matuwid sa harap ng Diyos at nararapat. Maaaring sa paningin ng ibang tao hindi matuwid, pero sa harap ng Diyos matuwid ang ating mapipili kapag tayo po ay nakikinig na mabuti at handa na sumunod sa mga kalooban ng Panginoon Diyos. Alam nyo, kapag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, tayo ay nagiging magandang halimbawa sa ating kapwa. Magtatanong yung iba bakit ganyan ang uri ng mga taong yan? Ginawan mo naman ng masama sinusuklian ka pa ng kabutihan. Diba? Mag-iisip sila hanggang sa kanilang hangarin at tuklasin, ano ba ang background ng taong ito? Aba, siya pala ay tagasunod ni Yahushua. Di ba? Kaya yung salita ng ating Panginoong Yahushua na binitiwan niya sa kanyang mga alagad, kayo ang ilaw. Ang ilaw ay nakakahakit sa isang madilim na lugar kapag ka nagsindi ka ng isang ilawan. Saan titingin ang lahat ng tao? Hindi ba sa ilaw? Nakakaakit po yun ang pagiging ilaw natin, katumbas ang paggawa ng mabuti, ang mabuti karunungan ng Diyos, kaalaman ng Diyos. Kapag ating ginawa po yan, nagsisilbi tayong ilaw, nagiging halimbawa at ihemplong mabuti sa ating kapwa. Nakakaakit tayo para ang tao'y maakit din na gawin ang ating ginagawang kabanalan. Mahalaga po yun, mga mahal na kapatid. Ano pang benepisyo ng tao na kanyang naintindiyang mabuti ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos, lalo na po ngayon, mga kapatid. Ayun, may balita na naman. Nilusob na naman ng Ukraine ang Crimea na doon na sakop po yun na halos na ng mga Russian Bukod pa yung digmaang nagaganap ngayon dyan sa Israel
At bali ba, nakikialam na rin yung ibang bansa. Kaya ang Amerikang nandoon, ang pwersa ng Amerikang nandoon, hindi maiiwasang hindi mag-react sa pambobomba ng mga kaaway. Kaya hindi na maganda mundo. Hindi na po. Hindi na po maayos itong daigdig na kinalalagyan natin. Hindi man natin hangad, pero yun ay patungo na doon sa plano na noon pa ay inilagdana ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Kaya tayo sa mga leksyong ito na ating pinag-aaral ay iginagayak na tayo ng Diyos. Tayo sa leksyong ito, binibigyan tayo ng pananaw, ng isang inspirasyon ng Panginoon Diyos na kapag tayo sumunod sa gitna man ng kaguluhan, hindi tayo pababayaan ng Ama. Gagawin niya ang mga kamanghamanghang mga gawain na ginawa niya noong pa sa bayang Israel. Kaya anong kahalagahan kapag naintindihan natin ang pagsunod? Ito, pakinggan po natin. Sa next slide po, kapag nakakaunawa ka at marunong magpasya ng tama, iingatan ka nito. Ilalayo ka ng karunungan sa masamang pag-uugali at sa mga taong nagsasalita ng masama. Pinili ng mga taong ito na iwanan ang magandang pag-uugali at sumunod sa pamamaraan ng mga nasa kadiliman. Natutuwa sila sa paggawa ng masama at nasisiyahan sa mga kalikuan nito. Masama ang pag-uugali nila at hindi matuwid ang kanilang pamumuhay. Ano po ang kahalaga at benepisyo na tatanggapin ng tao kapag kanyang naunawaan ang kahalagahan ng salita ng Diyos, naintindihan niya, naunawa niya? Ang sabi sa talata, kapag nakakaunawa ka at marunong kang magpasya ng tama, iingatan ka nito. Kaya yung pong ating pagsamba, yung ating pagsamba, pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, mahalaga po yun. Bakit? Sapagkat doon nang bumula ang karunungan. Anong kailangan? Gaya ng sinabi na natin, kailangan unawain natin. Pagka tayo nakaunawa na, natuto na tayo, ang ating magiging pasya, magiging tama. Hindi lang yon. Yung karunungang yung ating naunawaan ay magdadala sa atin sa isang kalagayang safe. Doon sa kalagayang hindi tayo magagalaw. Sapagkat ang sabi, iingatan ka nito. Natatandaan ninyo ang nangyari kay Daniel, mga mahal na kapatid? Gutom na gutom yung mga leon, pero nang siya ihugos, ay ni kalmot o ganos ay walang nakita sa bahagi ng kanyang katawan. Sapagkat si Daniel ay hinusgahan ng mali at handa siyang patayin sa yugtong yon ng buhay niya. Nakita po niya at nadama niya ang pag-iingat sa kanya ng Panginoon Diyos. Bakit? Naunawaan niya kasi na ang pagginawa niyang paninindigan ay sa panig ng Panginoon Diyos. Ang sabi pa sa 12, ilalayo ka ng karunungan sa masasamang ugali at mga taong nagsasalita ng masama. Kaya hindi tayo pwedeng iligaw ng mga maling mangangaral. Bakit? Yung karunungang ating naintindihan, yung po ang siyang sa atin ay hahawak ng buong higpit para tayo wag matukso at madaya ng ibang mangangaral. Di ho ba, mga kapatid? Bakit? Ang sabi pa, maraming tao na magtataglay ng masamang pag-uugali. Mga taong nagsasalita ng masama, na sila'y lilikha ng iba't ibang mga salita para tayo po ay siraan sa ating kapwa-tao. Para tayo po ay palabasing masama. Para tayo palabasing rebelde. Yun ay mga salita ng mga tao para tayo ay upatan. Para tayo pasamain. Pero kapag taglay natin ang karunungan ng Diyos,
Ano yung isa sa karunungan ng Diyos? Alam natin ng Diyos sa mga huling araw na ito, bago dumating ang rapture, ay nagbukod ang Diyos ng napakakaunting labi sa anak na babae ng Sion, pinalitan ng pangalan, at dito ay tatratuhin ang mga kasama ng pantay-pantay at ayon sa kalooban ng Diyos. Nalaman natin po yun. Kaya yung karunungan na yun, yun po ang mag-iingat sa atin. Yun po ang magpapalakas sa atin. Hindi tayo mauuga ng maling aral. Ano pa sabi sa 13? Pinili ng mga taong ito na iwanan ng magandang pag-uugali. Hindi ba totoo yun? Mabuti bang pag-uugali ng pupurihin mo, leader mo, na ang lagi mong sinasabi ay ang leader mo, na wala na ang Diyos, na wala na ang Yahushua? Mas mahalaga sa kanya. Sinabi ko sa ito ng aming namamahala eh. Diba? Sinabi kasi ito ng aming pinakatagapamahalang pangkalahatan eh. Pinili ng mga taong iwanan ng magandang pag-uugali at sumunod sa pamamaraan ng mga nasa kadiliman. Hindi ba yung paglapastangan sa magulang, gawain ng nasa kadiliman yun? Eh ba't kasusunod sa leader na lapastangan sa magulang? Hindi nakikita ng iba po yan. Di ho ba? Hindi ho nila nakikita ho yan. Ano ang kanilang nakikita? Yung kanilang lugar, yung simbahan nila. Basta sila'y nandun sa simbahan, safe sila ron. Yun ang paniniwala ho nila. Hindi nila nalalamang na ililigaw na sila nung nakikita nila sa panglabas. Pero yung kanilang sinusunod, hindi nila namamalayan na ililigaw na sila, papalayo ng papalayo sa Panginoon Diyos. Ano ang kanilang nagiging gawain? Natutuwa sila sa paggawa ng masama. Bay isipin mo, hindi na nga iginalang ang magulang, nilapastangan pa. Nandiyan lagyan ng sungay, lalagyan ng kulay yung mata, pipilos po doon sa Facebook o sa social media. Eh kung ikaw ba naman may paggalang sa magulang, dapat sinaway mo yon. Ay, wag mong ganyanin ang nanay ko. Nanay ko yan. Pero hindi. Di ba tuwang-tuwa sila sa paggawa ng masama? Nasisiyam sila sa mga kalikuan nito. Hindi lamang yan. Mga kapatid, marami pa ang nakikita natin na kasama ang nagaganap sa mundo ngayon. Kung sa bagay, ang paglapastangan sa magulang, ang kawalan ng galang sa magulang, isa yun sa sinabi ng Apostol Pablo kung inyo pong natatandaan na magiging likas at pag-uugali ng mga tao bago dumating ang wakas ng mundo o para sa atin bago dumating ang Panginoong Yahushua para agawin tayo sa alapaap. Kaya may pa nga sa 15, masama ang pag-uugali nila. Ipin mo mga kapatid, hindi na matuwid ang kanilang pamumuhay. Kaya kailangan po tayo magsilbing ilaw. Tayo po na mga pinili, magsilbing tanglaw. Huwag tayong titigil ng pagsishare ng aral po ng Diyos. Sabi natin mga kapatid, kaibigan, hindi po namin kayo pipilitin. Makinig lang po kayo, pakinggan po ninyo. Kung ayaw po nyo sa pagmumukha ng mga ministro po namin, yung binabasang talata, pakibasa po ninyo. O, pakibasa po ninyo. Hanggat may pagkakataon pa, mapayapa pa ng konti ang panahon. Maya-maya mabibigla na lang tayo. Involved na palang Amerika sa digmaan. Totoo, posible na yan. Magbasa ho kayo na i-update nyo sarili po ninyo mga kapatid sa nangyayaring balita ngayon. Meron ng talagang putukang nagaganap sa Middle East. Involved ng Amerika. Ngayon, doon sa Korea ngayon, sa South Korea po, nandoon ang puwersang Amerika na sila po ay nagkakaroon ng military exercise sapagkat kanilang sinasapantaha na baka gayahin ng North Korea ang estilo ng Hamas na ma-surprise at maatake nila ang South Korea ng walang kamalay-malay. Kaya nandoon ang puwersa ng Amerika na sila ay mayroong military exercise. Saan patungo ang mundo, mga kapatid? Lindol dito, lindol doon, baha rito, baha roon, kagutom sa iba't ibang panig ng mundo at maging sa ating bansa, sa Amerika. Ayan, lately, isang tao na nadiskaril ang pag-iisip, isa siyang militar na ang alam ko hanggang ngayon ay hinahanap pa.
na pumunta doon sa bowling place at namaril at pumatay na marami, 18 na yata napapatay at marami ang mga sugatan. Anong klaseng mundo ito? Papunta na sa kanyang kawakasan. Kaya bilang mga Yahusyano, bilang mga lingkod ng Panginoon Diyos, tayo po'y pinapaghahanda. Mga kapatid, itaguyod po natin ang pamumuhay na matuwid, ang pagsunod po sa kalooban ng Diyos. Yung po ang sikreto ng lahat para tayo po'y ingatan ng Ama sa panahon na ito na napakapanganib na. Sana yun ay makatawag ng pansin sa ating lahat, mga kapatid. Lahat po tayo, mga kapatid, sana ay magtamo ng pag-iisip na sumunod sa kalooban ng Ama. Iwasan natin ang kasamaan. Mabuhay tayo po ng nakalulugod sa Ama. Panginoon Diyos na ating pinaglilingkuran ay napakabuti. Hindi ho niya tayo pababayaan. Mga kapatid, ano ang maibibigay sa atin ng pagsunod sa kalooban ng Ama? Pakinggan po natin ito dito sa aklat pa rin ng Kawikaan, sapagkat ang Panginoon o si Yahuwah ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at pangunawa at ng pangunawa. Iniingatan niya ang namumuhay ng matuwid, matapat at walang kapintasan. Binibigyan din sila ng katagumpayan. Mga kapatid, ano po ang ibibigay sa atin ng Ama kapag tayo sumunod sa Kanya, pagtatagumpay. Alam nyo mga kapatid, habang tayo naglalakbay, marami po tayong pagdaraanan. Nandyan ang sakit, nandyan ang problema sa pagbabayad ng bills natin, tumataas ang bilihin, di naman nadadagdagan ng sweldo, kung nadadagdagan man, gaano na, gasino na ho ang naidadagdag. Upa sa bahay, sa mortgage, pagkain, sakit. Tatawag pa yung iba natin mga kamag-anak sa Pilipinas, hingi ng tulong. Hindi masama ang tumulong, kaya kahit tayo kapos din, tumutulong pa rin tayo. Bakit? Ramdam natin ang pangangailangan nila. Ganyan lang po talaga ang buhay eh. Hindi naman po natin madadala sa libingan. Kahit na may konti tayo, i-share po natin. Kapag ka na ating nagawa po yun, anong ating damdamin? Masaya tayo. Tumitingin tayo sa langit at nasasabi natin na masalamat po kahit paano'y nakatutulong po kami. Hindi ba totoo yun? Walang hanggang kaligayahan ang naidudulot ng pagtulong natin sa ating kapwa, maging sa ating mga mahal sa buhay. Di ba? Kaya mahalaga talaga ang pagsunod. Ang pamumuhay ng may integridad. Ano yun? Yung ang ating pamumuhay ay talagang nakahanda, susunod talaga ako sa Diyos. Bagaman walang perpekto, pero alam nyo mga kapatid, kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Ama, ay panatag po ang ating kalooban. Meron tayong sabi nga inner peace. Bagamat sabi nga outwardly sa mundo walang peace pero inwardly sa ating pong puso, mayroon tayo pong ika nga kapayapaan, di ba mga kapatid? At hindi lamang yon, masaya tayo kapag tayo ay ang ating pong samahan ay napakabuti ng samahan, tayo po ay maligaya, di ba mga kapatid? Ang pagsusunuran ay maganda, ang samahan ay maganda, walang kasamang ika nga, ano ang ibig sabihin ng plastic? Yung pagpapakunwari. Kung ano nadidilig natin, yun ang galing sa puso. Kung ano ang nakikita natin, yun po ang sabi nga, what you see is what you get. Di ba? Nandoon ang sinseridad sa magkakapatid. Maging sa hindi nating kapatid. Di ba? Yun ang tinitingnan kasi ng Panginoon Diyos eh. Kung paano tayo tumutulong, saan ba galing ang ating pagtulong? Pakitang tao ba? O galing sa puso? Dapat galing po sa puso. Di ho ba mga kapatid? Kaya kailangan po na ating siyasatin yung ating sarili. Magkaroon tayo ng introspection. Pag sinabing introspection, sinisiyasat natin ang ating sarili. Nasa akin na ba ang gusto ng Diyos na katangian? Ako ba pag tumulong bukal sa puso? Ang pagtulong ko ba ay walang kasamang pagpapaimbabaw? Kailangan po gawin po natin yun.
Kung bakit? Sapagkat maraming tao ngayon, hindi lang kokonti ang kaya lang gumagawa ng mabuti sa kapwa, meron siyang layunin. Tayo ho, tayo'y suklian ng mabuti o hindi, sige lang. Basta tayo po ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa, pasalamatan tayo, hindi man, basta nagawa po natin yung mabuti sa ating kapwa, masaya ho tayo, mga kapatid. Di ba totoo yun? Kaya alam nyo, sa Biblia, marami tayong matututunan sa mga pagkakamali ng mga unang tao na binabanggit sa Biblia. Sinong ilan sa mga karakter sa Biblia na sila po'y nabigo dahil sa hindi po pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pakinggan po natin ito sa aklat ng Henesis, mga kapatid. Sinabi ng Panginoon ni Yahuwah o Panginoon Diyos, ang tao ay naging katulad na natin na nakakaalam kung ano ang hindi mabuti, kung ano ang mabuti at masama. Kinakailangan hindi siya pahintulutang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Dahil kung kakain siya, mananatili siyang buhay magpakailanman. Kaya pinaalis siya ng Panginoon ni Yahuwah o ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden. Yan ay si Adan. Para sakahin ang lupa na pinagmulan niya. Nang mapaalis na ni Yahuwah o ng Panginoon Diyos ang tao, naglagay siya ng mga kerubin sa bandang silangan ng halamanan ng Eden. At naglagay din siya ng espada na naglalagablab at umiikot para walang makalapit sa puno na nagbibigay ng buhay. Sumagot si Cain, ewan ko, hindi ko alam kung nasaan siya. Yan ay bahagi kasi ng tanungin ng Diyos itong si Cain kung nasaan yung kapatid niya. Ang sagot diyan, sumagot si Cain, ewan ko, hindi ko alam kung nasaan siya. Bakit? Ayan, sabi pa niya, bakit? Ako ba ang tagapagbantay niya? Isipin mo, kausap mo ang Diyos, ganyan ka kung sumagot. Si Cain yan nang mapatay niya si Abel. Kasi hinahanap ng Diyos, saan yung kapatid mo? Kaya ang sagot niya, ewan ko, hindi ko alam kung nasaan siya. Bakit? Ako ba ang tagabantay niya? Pilosopo, walang respeto sa Diyos. Itong si Cain. Sinabi ni Yahuwah o ng Panginoon kay Cain, ano ang iyong ginagawa? Ang dugo ng kapatid mo'y parang tinig na nagmamakaawa na parusahan ko ang taong pumatay sa kanya. Alam natin yan, karakter na yan ay kilala ho natin yan. Yan ay nilikha ng Diyos para pagpalain sana pero alam niyo, itong pong si Cain ay naging masama sa dahilan nung kanyang pagkaingit doon sa kanyang kapatid. Di ba? Kaya ang sabi ho dyan sa ating binasa, ang kausap ng ating ang ating nabasa po dyan, pahayag ng Panginoon Diyos yan Sinabi ng Panginoon Diyos, ang tao ay naging katulad na natin. Ang kausap niya dyan na natin, hindi ho ang Kristo, hindi ang Espiritu Santo, kundi ang kerubin. Na nakakaalam ng kung ano yung mabuti at masama. Ang sabi niya, kailangan hindi siya pahintulutang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Dahil kung kakain siya, mananatili siyang buhay magpakailanman. Kaya anong ginawa ng Panginoon Diyos? Pinaalis sa halamanan ng Eden itong si Adan at para sakahin ang lupang pinagmulan niya. Nang mapaalis ng Diyos ang tao, naglagay siya ng mga kerubin, yung mga anghel, sa bandang silangan ng halamanan ng Eden at naglagay din siya ng espada na naglalagandang umiikot para walang makalapit sa puno na nagbibigay ng buhay. At sa tagpong ito sa 9, ang sabi, si Cain, sumagot si Cain, ayan na nga ang tagpo ng tanungin ng Diyos itong si Cain, nasaan ang kapatid mo? Na diyan ay madarama natin ang kawalang galang niya sa Diyos na alam niya na siya ang kausap niya nang sabi niya, tagabantay ba ako niya? Ewan ko, kaya siguro ang mga tao ngayon napastangan sa magulang, minana kay Cain. Ang kausap niya, Diyos walang respeto magulang pa kaya niyang irerespetuhin niya. Ayan, si Cain, ganyan si Cain Kaya hindi lang iisang Cain. Hanggat may lapastangan sa kakapwa niya, hanggat may lapastangan lalo na sa Panginoon Diyos, marami ang Cain.
Alam niyo, sana nakalaan ng biyaya sa kanya. Pero ang kanyang nakamit ay parusa. Pinalaya siya sa halamanan ng Eden. Kaya ang paggawa po ng masama ay ikapapahamak po yan ng tao. Maaring hindi ka agad-agad, maaring hindi kagyat o doon mismo nang tayo gumawa ng masama, kaagad-agad na tayo pinarurusahan ng Ama. Ngunit darating at darating ang parusa. Hindi pwedeng iulong ng Diyos ang kanyang parusa. Inilagda ng Diyos yan. Parusa sa dapat parusahan, pagpapala sa dapat na pagpala, yung sumusunod. Kaya yung si Adan at Eva, isang halimbawa yan. Yung kanilang kasaysayan. Diba? Pinalayas dahil sa pagsuway. Si Cain, dahil sa kanyang pagsuway din sa kalooban ng Ama. Diba? Kaya hindi lamang yan, mga kapatid, marami pang karakter sa Biblia ang sana ay binigyan ng pagpapala, pero hindi yun ang kanilang natanggap. Maging si Saul, di ba? Dahil sa kanya pong insecurity kay David. Kapag si David ay pinahiran na ng langis, ginawa ng kahalilin itong si Saul, buhay pa si Saul, sapagkat itong si Saul ay tumalikod na sa Panginoon Diyos. Kaya sabi nga hindi niya namamalayan ang pinahiran na ng langis para maging kapalit niya ay itong si David. Anong ginawa ngayon ni Saul? Pinagtangkaan niyang patayin si David. Pero como si David ay makadiyos, hindi siya pinatulan po ni David. Kung siya'y gustong patayin ni David ay dapat ay napatay niya. Sapagkat habang natutulog itong si Saul sa paghahanap kay David ay nakalapit sa kanya si David. Di ba? Pinutol yung isa sa bahagi ng balabal ng kanyang damit. Ipinakita, ito katunayan kung papatayin kita, napatay na kita kagabi. Pero hindi, may paggalang siya sa pinahiran ng Diyos. Bagamat si Saul ay tinakasan na ng Espiritu ng Panginoon Diyos. Ang taong tinakasan ng Espiritu ng Diyos, nagiging matatakutin. Oho, nung makita si Goliath na halos ay kulang-kulang sa 10 talampakan ng taas at mandirigma, natakot nagtago, di ba? Mabutit nandoon si David. At ang sabi ni David sa Pilisteyong si Goliath, ang labanang ito ay sa pangalan ng Panginoon. Isipin niyo, sa pangalan ng Panginoon ang labanang ito. Hindi niya sinabing sa pangalan ng hari o ng aming namamahala. Ang labanang ito ay sa pangalan ng Diyos, ng Panginoon. Kaya isipin nyo, isang batong maliit lang ang siyang dahilan para mapatay itong higanting ito. Ang persa na dumating sa kanya, tumama sa noo, dapat ay nakapatihaya, pero pataob ang bagsak. Gawa ng Diyos yun. Isipin niyo, imbis na nakatihaya, sapagkat ang persa papunta dun dapat nakatihaya siya, pero pataob Gawa ng Diyos yan. Mga pangako ng Diyos na mga kababalaghang pag-iingat niya sa mga anak niya na sumusunod sa kanyang mga kalooban. Hindi ba totoo yun, mga kapatid? Ito naman pong si Samson. Ano naman ang istorya nitong si Samson? Misguided love. Parang bulag na pag-ibig, kaya siya nabulag. Binulag siya. Pero ganun pa man, nung yugtong yun, nang siya ay humingi ng tawad sa Panginoon Diyos, at siya po ay humingi doon ng tulong sa isang bata ba yun o isang tao na gabayan mo ko, sapagkat siya ay ginawang ay parang pinagtawanan siya, parang isang show na ito, inaaglahi siya. Pero nang mahawakan niyang magkabilang poste, ay kanya sa tulong ng Panginoon Diyos, dininig siya ng Diyos, nawasak lahat yung patay siya, pero sa huling yugto ng buhay niya, pinakinggan ang pagsisisi niya. Kaya hindi lang mahalaga ang pagsunod, kung sakaling tayo nagkakamalit, nagkasala, magbalik lang tayo sa Diyos. Huwag tayong pumirmi doon sa alam nating mali. Kahit na nag-i-enjoy ka pa doon, kahit na ikay nagtatamasa pa ng masaganang kayamanan sa kalagayan mo yan, pero hindi naman dapat mong kalagyan yan. Alisan natin yan at doon tayo pumaroon sa kung anong gusto ng Diyos. Yung matuwid, yun ang ibig ng Diyos.
Sino pa ang mga persona sa Biblia na bagamat sila po ay nagsuffer ng iba't ibang uri ng mga paghihirap, pero dahil sa pagsunod ay pinakinggan din ng Diyos. Ito, pakinggan po natin sa Samuel. Next slide po. Pagkatapos sinabi ni Nathan kay David, ito naman si David. Kanina David din, yung kasama ni Goliath, bata pa siya noon. Diba? Bata pa siya noon. Nasa pagsunod siya sa kalooban ng Ama. Pero dito medyo lumis na siya. Tingnan natin, no? Pagkatapos sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang taong yon. Ito ang sinasabi ng Panginoon o ni Yahuwah, ang Diyos ng Israel. Pinili kitang hari ng Israel at iniligtas kita kay Saul. Ibinigay ko sa iyo ang kaharian at mga asawa niya. Ginawa kitang hari ng buong Israel at Huda. At kung kulang pa ito, bibigyan pa sana kita ng mas marami pa riyan. Tigil muna natin ang sabi, ginawa kitang hari ng buong Israel at Huda. Mga kapatid, yan po ay biyayang galing sa Diyos. Ibinigay kay Haring David. Ang sabi pa nga ng Diyos, kung kulang pa ito, bibigyan pa sana kita ng mas marami pa riyan eh. Ay, ibig sabihin, itong si David, pinagpala ng Diyos yan. Sapagkat sa unang bahagi ng buhay niya, sumunod siya sa kalooban ng Diyos eh. Hindi siya lumihis sa kaliwa o kanan. Kaya talagang pinagpala siya. Pero ang sabi rito sa 9, pero bakit hindi mo sinunod ang mga utos ko? At ginawa mong masamang bagay na ito sa paningin ko. Sabi ng Diyos kay David. Ipinapatay mo pati si Uriah na Heteo sa labanan. Ipinapatay mo siya sa mga Amonita at kinuha mo ang asawa niya. Kaya dahil sa ginawa mo mula ngayon, palagi nang magkakaroon ng labanan at patayan sa pamilya mo. Dahil sinuway mo ako at kinuha ang asawa ni Uriah upang maging iyong asawa. Ito pa ang sinasabi ni Yahuwah o ng Panginoon. May isang miyembro ng sambahayan mo ang maghihimagsik laban sa iyo. Ibibigay ko ang mga asawa mo sa taong yon na hindi iba sa iyo at sisiping siya sa kabila nakitang-kita ng mga tao. Ito'y bandang huli na sa bahaging buhay nitong si David. Nang siya'y maging hari, alam nyo, ang palasyo, ang kaharian, ang kapangyarihan, ang titulo, nakakapagligaw sa tao po yan eh. At ang tao na taglay ang mga nabanggit na yan, ay natutukso ang tao eh. Katulad po ni David. Nakita niyang naliligo itong si Bathsheba, inutusan niya yung kanyang isang utusan, papunta mo siya rito, makakapagreklamo ka ba? Paghari ka, pag-aari mo lahat noon yan eh. Kung sino man yan, pinapunta, bagamat nabag sa kalooban itong si Bathsheba, piniwerasya siya itong si David. Bali ba nang malaman itong si David, ng asawa pala nitong si Bathsheba si Uriah, na isa sa mga sundalo na Heteo, talagang sa kanyang kagustong maangkin si Bathsheba, ay talagang ang nagawa niya, premeditated murder. Pilano niya eh. Ilagay mo yan sa harapan ng labanan para mapatayan. Sa layunin niyang makuha niya itong si Bathsheba. Ay yun ang ginawa niya eh. Di ba? Kaya ang tanong natin, ano ang sabi ng Panginoon Diyos? Sa 9, ang sabi, pero bakit hindi mo sinunod ang mga utos ko? Sa kabila ng pagpapala, ginawa kitang hari sa kingdom ng Israel at Huda, pero hindi ka nanatiling sumunod. Kaya ang sabi ng Diyos, kaya mula ngayon, dahil sa ginawa mo, palagi nang magkakaroon ng labanan, hindi lang minsan, palagi na labanan at patayan sa pamilya mo. Nagulo ang pamilya. Gawa ng padre de pamilya. Kaya kapag ang padre de pamilya ay may nagawa na paglabag sa utos ng Diyos na alam niyang ayaw na ayaw ng Diyos pero ginawa pa rin niya, malalaman natin po yan sa nangyayari sa kanyang pamilya. Ang sabi ng Diyos, kakaroon ng palagi ang labanan sa pamilya mo.
at patayan sa pamilya mo. Isipin mo, sumpa ng Diyos yan. Kaya siyasatin natin ang buhay nitong si David. Nagkagulo-gulo buhay niya na. Di ba? Isipin mo, hari ka, ang sabi, ang ginawa mo ng lihim, sabi nitong si Nathan, yan ang tinig ng Diyos eh. Ginamit na kasangkapan ng propetang si Nathan. Ang ginawa mo ng lihim, ihahayag yan sa iyong bayan. Isipin mong hari ka, naglalakad ka sa palasyo mo o naglalakad ka sa daan, kitang-kita ng mga Israelita, alam nila na ikaw pala ay gumawa ng hindi karapat-dapat na gawain. Lumalakad kang walang ulo sa kahihiyan. Diba? Kahiyahiyang kalagayan yun na. Diba? At ang sabi pa, ang isa sa mga miyembro ng pamilya mo ay maghihimagsik laban sa'yo. Kaya may mga nangyayari ngayong ganyan. Diba? Nagulo pamilya, nangalat ang pamilya. May lumaban sa kanya. Diba? Parang katulad ditong si David. Walang kapayapaan na nangyari sa kung kailan pa ika nga ay dumating ang panahon na dapat lingapin ang mga mahal sa buhay, yung pang panahon ng pagtatakwil. Hindi kaya dahil sa nangyari din parang katulad sa buhay nitong si David. Kaya mga kapatid, dapat marunong tayong magbasa. Lahat ng bagay nangyayari may dahilan. Ano dahilan? Yun ang dapat nating alamin. Anong dahilan bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Bakit ganyan ang nangyayari sa pamilya ko? Sa mga anak ng mga anak ko? Baka may kinalaman ako dun na. Baka yung paglabag ko nakita ng Diyos, kaya ang galit niya ay hanggang doon sa aking darating at mga darating pang henerasyon. Kaya mga kapatid, ang pagsunod ng mga magulang ay may kinalaman para sa pagpapala ng ating mga anak, ng mga anak ng ating mga anak, at sa mga darating pang henerasyon. Kaya mahalaga ang pagsunod. Ano dumating sa buhay ni David? Tuloy natin ang basa. Next slide po. Ganito pong ating mababasa. Ang anak ni David na si Absalom ay may magandang kapatid na ang pangalan ay Tamar. Tandaan niyo, kapatid niya ito, si Tamar. Ngayon, si Amnon, na isa rin sa mga anak ni David, ay umiibig kay Tamar. Pero hindi niya magawa ang gusto niyang gawin kay Tamar dahil dalaga pa ito at lagi itong may bantay. Magkakapatid yan, mga kapatid. Itong si Absalom, kapatid yan kapatid ni Amnon, ay parang may gusto kay Tamar. Patuloy natin ang basa, ha? Pamilya ito, pinag-uusapan dito. Pakinggan po natin. Dahil dito, sumama ang loob niya hanggang sa magkasakit siya. Pero habang pinapakain niya si Amnon, niyakap siya nito at sinabing magsiping sila. Ngunit tumanggi si Tamar at sinabi, huwag mo akong piliting gawin ito. Magkapatid tayo. Magkakapatid sila eh. Huwag mong gawin sa akin ang masamang bagay na ito. Hindi ito dapat mangyari sa Israel. Ano na lang ang mukhang ihaharap ko sa mga tao? At ikaw, ituturing na pinakadakilang hangal sa buong Israel? Pero hindi siya pinakinggan ni Amnon. At dahil sa mas malakas siya kay Tamar, na pagsamantalahan niya ito. Isipin niyo sa pamilya, nangyari po yan. Kapatid sa kapatid. Sinabi ni Absalom sa mga tauhan niya, hintayin yung malasing si Amnon at pagsenyas ko, patayin niyo siya. Nako, kapatid sa kapatid, patayan. Dahil sa pagnanasa sa kapwa rin nilang kalaman. Huwag kayong matakot. Ako ang nag-uutos sa inyo. Lakasan niyo loob ninyo. Huwag kayong magdalawang isip. Kaya pinatay ng mga tauhan ni Absalom si Amnon ayon sa utos niya. Sumakay agad ang ibang anak na lalaki ng hari sa kanilang mga mola, kanilang mola at nagsitakas. Habang pauwi na sila sa Jerusalem, may nakapagbalita kay David na pinagpapatay ni Absalom ang mga anak niyang lalaki at walang natira kahit isa. Ano yan? Hindi ba sa buong pamilya yan? Ano ang ibig sabihin niya? Hindi ba yan ay galit? Sino ang dahilan? Hindi ba si David dahil sa kasalanan niya?
Ano nangyari? Natupad ang sinabi ng Diyos na ipinarating kay David sa pamamagitan ng propetang si Nathan. Nagkagulo-gulo sa pamilya. Gusto ba natin yan? Ayaw natin. Para maiwasan, ang pagsunod ay panatilihin. Ang pagsunod, hindi paminsan-minsan o okasyon. Occasionally lang, palagi ang pagsunod. Kaya tayo bilang isa, mga kapatid, bawat sandali po ng ating buhay, dapat tayong nasa pagsunod. Mayroon pong isang kapatid na ang kwento nga sa akin, ako ang weekay bumili doon sa namalengke po ko, nag-grocery ako sa Walmart. Isipin nyo kapatid na ministro, sabi niya, tinulak niya na yung cart niya, kinakarga niya na sa kanyang kotse. Pero may nakita ho siya na strawberry, isang plastic ng strawberry, na hindi po niya na-scan. Kaya ang ginawa po niya ay ibinalik doon sa loob ng Walmart. At sinabi, I have to return this because this is unpaid. I didn't do it intentionally. Kaya ibinalik po niya. Kaya sabi ko sa kapatid, yan ang katunayang ang nagbabantay sa atin ang Diyos. Sabi ko dun sa kapatid natin, yan po ang katunayan na hindi na natin kailangan ang mata ng ating kapwa-tao. Sapagkat sa Iglesia ni Yahushua, ang nakapingin sa ating kapwa ay ang Diyos. Ang nagmamasid sa atin ay ang Diyos. Kaya work for your own salvation. Ang katapatan natin, katuwaan ng Diyos yun. Sabi ko dun sa kapatid, tuwan-tuwa ang Diyos doon sa ginawa mo kapatid. Tapat ka kahit mayaman niyang Walmart na yan. Baliwala sa kanila yon kung iyong kinuha yon ng walang bayad. Pero bakit ibinalik mo kapatid? Isa lang, may takot tayo sa Diyos. At alam natin ng ating buhay ay hindi po sigurado. Paano kung natuksok at kinuha mo yon? Baka yung pang maging mitsa para tayo wag makasalubong sa Panginoong Yahushua. Pag nanakaw yun di ba? Kaya ang sabi ko nga doon sa mahal nating kapatid, ako kapatid, talagang hayag na hayag. Ang pagtulong sa atin ng Diyos, binibigyan niya tayo ng banal na pagkatakot. Na yun ang mahalaga sapagkat kung tayo ay may banal na pagkatakot, lihim man o hayag, ang gagawin natin ay tama. Sapagkat alam natin ang Diyos ang nakatunghay. Ang Diyos ang ibig nating mapapurihan. Ang Diyos ang ibig nating mapaluwalhati sa natitirang panahon po ng ating buhay. Gaano kahalaga pa ang pagsunod ng mga lingkod ng Diyos? Ano po ang darating na konsekwensya sa buhay ng mga sumusunod at hindi sumusunod? Pakinggan natin sa ilang pagtalata sa Deuteronomio. Makinig kayo. Pinapipili ko kayo. Pinapapili ko kayo ngayon sa pagpapala o sa sumpa. Pagpapalain kayo kung susundin ninyo ang mga utos ni Yahuwah o ng Panginoon ng Panginoon na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Susumpain ko kayo kung hindi ninyo susundin ang mga utos na ito ng Panginoon o ni Yahuwah na ibinibigay ko sa inyo ngayon at sumamba sa ibang mga Diyos na hindi naman ninyo kilala. Yan, nandiyan nakasalid ang pagpapala at ang sumpa. Pagpapala sa sumusunod, nag-aalok ang Diyos. Sabi niya, mamili kayo. So binibigyan ng Diyos ang tao ng kalayaan o freedom. Kung ano, hindi pinipilit ng Diyos, hindi ini-impose ng Diyos ang ibig niya. No, hindi po. Hindi ganoon ang Diyos. Pero ang Diyos ay pag-ibig. Diyan pagka ating pong binasa, sabi nga diyan, piliin mong buhay para kay mabuhay. Pati ng iyong mga anak at anak ng iyong mga anak. Pero pagka ikay pumili doon sa masama, may sumpa. Alam nyo mga kapatid, masarap ang mabuhay ng mahirap na may pagpapala ng Diyos. Kaysa ikay nabubuhay ng sagana pero may sumpa. Ang may sumpa, may balisang-balisa.
Ang may sumpa, walang inner peace. Ang may sumpa, takot na takot. Bakit? Sapagkat wala siyang biyayang tapang na galing sa Ama. Hindi siya pinagkalooban ng tapang ng loob. Bakit? Sapagkat siya'y nilayuan ng Diyos eh. Ano nga dahilan? Hindi nga sumunod eh. Anong ginawa? Hindi na sumamba sa Diyos. Sumamba pa sa ibang mga Diyos-Diyusan. Tandaan natin, ang Diyos-Diyusan ay hindi lang ributo, pati leader o sino mang tao na kinikilala natin at ating pinaparangalang katulad na ng Diyos, nagiging Diyos-Diyusan na yan. Marami ang ganyan, hindi alam ng kanilang sinusunod ay Diyos-Diyusan na tao ang aming sinusunod. Oo, pero ang pagturing ni Diyos-Diyusan na yan. Ano man ang sasabihin niya, nakikinig kayo without knowing kung yan ay ayon sa Biblia o hindi ayon sa Biblia. Di ba, mga kapatid? Kaya mahalaga po ang tayo ay mabuhay sa ating pong paglalakbay na ito ng matuwid sa harap ng Diyos. Paano natin malalampasan ang lahat ng tukso at mga iba't ibang kasamaan at tayo po'y lalabas na mas malakas at matalino. Pakinggan po natin ito sa aklat ng Roma. Ganito ang ating mababasa. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Yan ang bilin sa atin ng Apostol Pablo. Sinulat noon para sa mga hintil noon, para sa atin din yan sa mga huling araw. Huwag nating tularan ang pag-uugali ng mga tao sa mundong ito, mga kapatid. Sapagat ang mga tao sa mundong ito, sa totoo lamang po, ang kanilang pag-iisip, kumain, uminom, magpakasaya, sapagkat tomorrow you shall die. Yan ang kanilang slogan eh. Pero tayo po'y magtrabaho, kumain, tayo po'y magsama na may pag-iibigan, higit sa lahat, sumamba at magbagong buhay. Yan ang ating slogan, mga kapatid. Huwag nating tularan. Mag-iba tayo ng ating daan. Kung ang mas nakararami na mga tao ay dumadaan sa daang liko, humiwalay tayo. Hindi komot marami susunod na tayo. Hindi komot nagiging norm o nagiging karaniwan na ay susunod tayo. Huwag po. Ang iba kasi, gusto nilang patawag na her, bagamas siya ay lalaki. Ang gusto nilang itawag, gamiting pronoun ay her, isamantalang lalaki siya. Ang iba naman ay gustong gamiting pronoun ay babae naman siya. Ang sabi, huwag niyong tularan ng mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Wala tayong ginagawang komento, atin ang sinasabi ang totoo. Di ho ba, mga kapatid? Ang sabi ng Biblia, hayaan niyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyong kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Yan ang ating dapat na alamin, mga kapatid. Ano ba ang nakalulugod sa Ama? Ano dapat natin gawin? Baguhin ang pag-iisip. Ang makalaman, palitan ng espiritual, maging makadiyos. Ang makalupa, palitan ng magiging makalangit na pag-iisip. Pagka makalangit ang ating pag-iisip, ano po ang ating malalaman? Kalooban ng Diyos. Alam niyo, ang kalooban ng Diyos nakalihim sa hiwaga. Pero kung ang ating pag-iisip ay makadiyos, malalaman natin ang kalooban ng Diyos. Ano halaga kapag nalaman natin ang kalooban ng Ama? Malalaman natin ang mabuti, ang ganap, at ang mga bagay na nakalulugod sa paningin ng Diyos. Hindi ba yan ang gusto natin, mga kapatid? Gawin ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Sa kanyang tunay na kahulugan. Sapagkat may iba, magbabagong buhay ako, pero hindi nagaganap sa kanila ang tunay na kahulugan. Pero sa atin po, yung po, tunay na kahulugan ng pagbabagong buhay, makita sa atin. Bakit tayo nagtitiwala? Kapag tayo sumusunod sa Ama, umiiba ng landas sa landas ng taong makamundo, ay anuman ang mangyari, malalampasan natin at lalabas na tayo maging mapagtagumpay. Ito, pakinggan po natin sa aklat ng Salmo. Yahuwah, sa inyo ako humihingi ng kalinga. Huwag niyong pabayang ako'y mapahiya. Tulungan niyo ako at iligtas, sapagkat ikaw ay matuwid. Tinggin niyo ako at iligtas,
Kayo ang aking maging batong kanlungan na lagi kong malalapitan. Ipag-utos nyo na iligtas ako dahil kayo ang aking matibay na batong pananggalang. O Diyos ko, iligtas nyo ako mula sa kamay ng masasama at malulupit na tao. Kayo ang aking pag-asa, o Panginoon Diyos, mula nung ako'y bata pa, nagtiwala na ako sa inyo. Ano po ang sabi ng Diyos, pangako ng Ama, na gaano mang katindi ang ating pagdaraanan, ay lalabas tayong mapagtagumpay. Mga kapatid, diyan po sa ating binasang talata ng Biblia, pangungusap yan ng lingkod ng Diyos na ang tiwala niya ay sa Diyos. Gaano man ang kanyang na sagupa na iba't ibang kahirapan, pagsubok na maaaring hindi iniisip niya na hindi ko ito malalampasan, pero nalampasan niya. Yan po si David nang siya nagsisi at lumapit sa Ama. Kinilala ang kasalanan niya. Iniluha niya sa Diyos ang kanyang nagawang kasamaan. Kaya pagka binasa niyo ang awit 32, chapter 32, ang sabi ni Haring David, I will confess my transgressions unto the Lord. Aking ikukumpisal ang aking pagkakasala sa Diyos. Kaya si David ay lumapit sa Ama sa kanyang nagawang kasalanan. Ipinagmakaawa niya yun sa Diyos at tinanggap niyang parusa. Pero bago niya na ipikit ang kanyang mata, lumapit siya sa Ama. Ang sabi niya, Yahuwah, sa inyo ako humihingi ng kalinga. Huwag niyo akong pabayaan ako'y mapahiya. Tulungan niyo ako at iligtas sapagkat ikaw ay matuwid. Dinggin niyo ako at iligtas. Pananalita ng nagmamakaawa. Tinig na nagmamakaawa na nangangailangan ng tulong ng Panginoon Diyos. Hindi ba't yan din ang ating kailangan? Nagkasala tayo sa Diyos. Nagkulang tayo sa Panginoon Diyos. Binibigyan tayo ng Ama ng pagkakataong dumulog sa Kanya. Bakit hindi natin sabihin din sa Diyos, O Diyos ko, iligtas niyo ako mula sa kamay ng masasama't malulupit na tao. Marami ang ganyan sa panahon natin ngayon. Sabi pa nga ni David, kayo ang aking pag-aasa, O Panginoon Diyos. Mula nung ako'y bata pa, nagtiwala na ako sa inyo. Mga kapatid, inihikaya tayo ng Diyos na tayo lalong maging malapit sa Kanya. Maging mapanalanginin tayo. Pakinggan tayo ng Diyos sa ating panalangin. Gagaan ang ating kalooban. Gaano man kahirap ang ating kakaharapin. Gaano man po katindi ang pagsubok na ating pong sasagupain. Kapag ang Diyos ang ating pong gabay, kapag ang Diyos ang ating patnubay. Ang sabi nga ng Apostol Pablo, ang lahat ay malalampasan natin kung ang Diyos ang kasama natin. Kaya ating pong siguraduhin sa ating pong pamumuhay, kasama ko ba ang Diyos sa araw-araw ng ating pamumuhay? Kasama ko ba ang Ama sa aking paglalakbay? Napakalapit na. Napakalapit na. Nakawakasan ng mundo, mga mahal na kapatid. Dagdagan natin ang gawang kabanalan. Dagdagan natin ang ating paglapit sa Ama. Magmamakaawa natin sa Diyos. Huwag niya tayong kalilimutan. Kapag tayo nagdaranas na ng matinding pagsubok at iba't ibang kahirapan, pag nakakaharap tayo sa mga kamatayan na maaaring dumating sa ating pagbuhay, yan po ang ating ipapanalangin sa Ama. Ama namin Diyos, salamat po ng marami, Ama. Talagang ang mga anak mo'y mahal na mahal mo. Kapag tinuturuan mo kami ng kababaan ng loob, tinuturo mo ang pagpapala na yung gusto mong madama namin sa ilang taon pang natitira sa paglalakbay namin. Kaya namin nasabi itong ilang taon na lang,
sapagkat napakagulo na ng mundo. Napakasama na ng mundo. Napakagulo na, O Diyos ng awa. Digmaan ay laganap na sa iba't ibang bansa. Ang kasamaan ay laganap na. Hindi pa ba sapat ito para kami matawagan ng pansin? Para naganap na kami sumunod. Walang alinlang ang pagsunod. Dahil ang ibig mo sapagkat pagpapalang nakalaan sa sumusunod. Pagbibigay ng lakas ng loob ang nakalaan sa sumusunod. Bibigyan mo kami ng tapang sa pagharap sa pagsubok sa sumusunod sa iyong mga kalooban. Ayaw namin ng sumpa. Pakialis mo po ang galit mo sa aming kapwa-tao maging sa amin. Ayaw namin po na mabuhay sa ilalim ng iyong galit. Ang ibig namin ay gumaan-gaan kahit paano ang aming dalahin sa buhay. Kaya ang aming hinihiling sa iyo, nagdagan mo kami ng tapot, nagdagan mo kami ng pag-ibig, ng paggalang sa iyo. At ito'y makikita sa magitan ng aming pagmamahal sa aming kapwa. Pinapanalangin namin ang mga kapasama namin dati. Nandun pa mga anak namin, nandun pa yung mga kapatid kamag-anak namin. Sana maunawaan din po nila, Ama. Ang naunawaan namin sa pamamagitan ng awa mo po. Mahal namin sila, kaawaan mo rin po sila. Bago dumating ang mga tindig pagsubok sa mundo. Ama, alalahanin mo ang lugar na may digmaan. Ang daming namamatay na mga bata, maraming namamatay na hindi dapat. Kaawaan pa sanang magkaroon pa ng kapayapaan kung po pwede. Alang-alang sa ikalalagana pa ng iyong katotohanan. Ngunit kung talagang iyon ang marapat mangyari, Panginoon, alalahanin mo kami, huwag mo kami lilumutan. Huwag mo kami sanang pababayaan. Ama, umaasa po kami. Napakinggan mo ng aming pakiusap. Pinatawad mo na po kami sa kasalanan namin. Sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkikipisan ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, meron ho tayong mga tagubilin po, yung ating pananampalatay, ating ipamahagi, pati yung pagsamba natin via Zoom at 403-356-689. At ganoon din po kung ibig nating magbigay ng donasyon at buloy natin po ay bisitahin natin ang ating pong churchofyahushua.org. Ano po? At pwede rin nating maibahagi po ang ating website www.churchofyahushua.org na yan ay naglalaman ng deklarasyon ng ating pananampalataya at para ang tao naman ay makadalo rin sa ating pong mga latest, pinakahuling mga worship service natin at mga videos. Ang ating Bible study patuloy, ang 1001 Billion Questions po tuwing Webes. Sa awa ng Diyos at sa tulong ng Ama sa darating na Webes, mayroon po tayong paksang tatalakayin na ito po'y napapanahon. At hindi pong subaybayan ang Growing Up Yahushua na yan po ay ating makikita at ating pong mag-review sa YouTube at Facebook. At saka yan po sa unang Timoteo 2:1-2, sabi, first of all, then I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people, for kings
and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct. Kailangan nating ipanalangin po lahat ng mga tao, mga leader ng mga bansa, sa layunin po na tayo mabuhay pa ng may kapayapaan at may paggalang sa Diyos at nagtataguyod ng kondukta o pag-uugali na ayon sa kalooban ng Ama. Hanggang diyan po at tayo natatapos. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwa at maging matatag. Pagkat na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia. Ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandal